Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 30, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 30 milyong piso tinangay ng armadong grupo mula sa bahay ng negosyante sa Bulacan. 3 pulis sangkot. 2 hinihinalang illegal recruiters na nag-aalok ng trabaho sa Japan, huli sa entrapment operation. Register Anywhere program ng COMELEC sa mga mall hanggang bukas na lang. Pero mga nais magparehistro, pwede pa raw humabol hanggang katapusan ng Setyembre. PNP chopper nagsagawa ng aerial inspection sa compound ng puganteng preacher na si Apollo Kibuloy. Pinoy wheelchair racer Gerald Mangliwan pasok sa finals ng men's 400-meter event sa 2024 Paris Paralympics. At sa Balitang Showbiz, tickets para sa Grand Beanie Verse concert ng Beanie sold out in 3 hours. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinasok ng mga armadong lalaki ang bahay ng isang negosyante sa Balagtas, Bulacan at natangay ang halos 30 milyong piso at gadget ng biktima. Kabilang sa itinuturong mga suspect, mismong mga pulis. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Tila malateleserye ang tagpo ng isang nanay at anak sa Bulacan Provincial Prosecutor's Office. Ang anak niya kasi ang itinuturong pangunahing suspect sa panluloob sa bahay nitong Miyerkules sa isang negosyante sa Barangay Borol II, Balagtas, Bulacan. Tinangay ng kanyang grupo ang nasa 30 milyong pisong halaga ng pera at iba pang mahalagang bagay gaya ng cellphone. Na yung isa doon sa 3 ay kakilala po ng mga biktima and possibly ay siya mismo ang ulo dito sa nangyaring pagnanakaw po. Na maaari pong nagamit na information para masagawa po nila itong pagnanakaw dito sa mga biktima po natin. Sa CCTV, kita ang paglabas sa gate ng bahay ng mga armadong lalaki na puro naka-jacket na may bitbit na bag at kahon na tila normal lang. Ito na pala ang tanda na nilooban na nila ang bahay ng negosyante. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng Bulacan Police Provincial Office at Balagtas PNP. Ang ending, huli ang 3 suspect. 3 active police officer na naka-assign po sa Bulacan PPO na kasalukuyan po ay nasa custody na natin. Major po yung pinakamataas at iba-iba po silang unit. Ang mga suspect galing sa iba't ibang unit ng PNP sa Hagonoy, Santa Maria at sa mismong provincial office. Iniimbestigahan naman na kung paano nabuo ang grupo ng mga umano'y magnanakaw na pulis. Ang tinitingnan po natin dito ay mga more or less mga 7 po. 3 po yung identified na nating pulis na nasa custody at yung 4 na hindi pa nakikilala ay kasalukuyan pa rin po natin pinaghahanap na tinitingnan natin kung ito ba ay mga active policemen also o mga civilian po. Na-inquest na ang 3 suspect dito sa Bulacan Prosecutor's Office. Ang pinaghihinalaang nanloob doon sa bahay ng isang negosyante sa Balagtas, Bulacan. Natutuwa naman ang kampo ng complainant dahil umamin ang pangunahing suspect na may ranggong police staff sergeant sa nangyaring krimen. As of now, we believe this representation, we have a strong case against those accused. Robbery with intimidation. Yung dalawa, I don't know, they have own lawyers kasi. I don't want to, kung ano yung diskarte nila. Tikom naman ang bibig ng mga nahuling suspect pero ayon sa tumatayong abogado ng umaming suspect, kung further questions talaga, I cannot answer right now kasi under investigation naman. So let the process. Yun natin. After that, yun, makikita nyo naman yan. Malalaman nyo naman. hindi naman daw kukonsintihin ng PNP ang mga ganitong kriminal na gawain sa kanilang hanay. Bukod kasi sa kasong kriminal, mahaharap sa kasong administratibo ang mga suspect na pwedeng humantong sa kanilang pagkakatanggal sa serbisyo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Back-to-back ang operasyon ng Department of Migrant Workers kontra sa mga illegal recruiters. Kaya hindi pa man natatapos ang 2024 ay nadoble na ng ahensya ang bilang ng mga naipasarang illegal na kumpanya kumpara nung nakaraang taon.
ang magkakaibang modus para makapanloko. Alamin sa ating balitang A to Z. Dalawang hinihinalang illegal recruiters ang arestado sa entrapment at closure operations ng Department of Migrant Workers ngayong Biyernes. Huli sa akto ang mga empleyado ng Thrifty International Travel and Tours sa kanilang opisina sa Pioneer Street, Mandaluyong City. Yung ating undercover operative ay inalok ng trabaho para sa Japan, household worker, 60,000 pesos a month ang sweldo, naningil ng 120,000 pero 60,000 down payment at yun ang huli, yun ang mark money. Ang siste, nag-aalok ng visa consultation pero under the table, nag-aalok rin ng trabaho sa Japan at Italy nang walang lisensya at nagpapabayad rin ng daang-daang libong piso na processing fee. Construction worker naman, 3,800 a day ang sahod na inaalok at 150,000 ang tinataga at 50,000 down. So direct hire arrangement, no nihongo required daw. Pero alam natin illegal ito kasi wala silang recruitment license from the DMW. Nitong Huwebes lang, ipinadlock din ng DMW ang Volant Academy for Language Excellence sa Silang Cavite. Ang pangako naman, trabaho sa Germany kapag nakumpleto na ang kurso sa kanilang training center. Ang modus nito, maabot ng humigit kumulang 500,000 yung kailangang bunuin from enrollment hanggang dun sa makalipad sila. Posibleng maharap sa 12 taon na pagkakakulong ang mapapatunayang nasa likod ng illegal recruitment, habang buhay na kulong naman kung syndicated na ang operasyon. Paalala sa ating mga mahal na OFW applicants na please maging matalino, magpaloko, wag pumatol sa hindi lisensyado. Ito na ang ika-13 at 14 na illegal recruitment company na naipasara ng ahensya ngayong taon. Hindi magpapatupad ng MPOX lockdown sa bayan ng Balayan sa Batangas. Ito ang nilinaw ni Balayan Mayor Emmanuel Fronda II matapos kumpirmahin na galing sa naturang bayan ang ika-14 na kaso ng naturang sakit sa bansa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Balayan, isang 12 taong gulang na bata ang nagpositibo sa MPOX. Nagpakonsulta na ang pasyente sa Rural Health Unit noong August 22 at nakumpirmang positibo sa virus matapos ang 5 araw. Ayon yan sa Research Institute for Tropical Medicine. Tuloy-tuloy naman daw ang suporta ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa pasyente ngayon na nagka-quarantine at sinasabing unti-unti nang nakaka-recover. Habang umaapela ang LGU sa publiko na iwasang magpalaganap ng mga maling impormasyon para lang makabuo ng takot sa bayan. Kung sakasakali po na meron kayong mararamdaman o merong mga sintomas na kagaya po nito o parang bulutong, may mga sugat na nangyayari sa inyong mga paa, meron kayong parang halimaso, magre-report po kayo. Una po ay sa barangay. Ano ho? Siyempre po, ang barangay magre-report po sa ating Rural Health Unit. At gayon din po, kung kinakailangan po, maaari pong dumirekta sa Rural Health Unit. Hindi kasing lala ng pagkalat ng virus ng COVID-19 ang kasalukuyang nararanasan na maraming kaso ng monkeypox. Ito ang inihayag ni infectious disease expert Dr. Ranchan Solante sa kabila ng dumaraming kaso ng mpox. Gayunpaman, pinayuhan pa rin ni Solante ang publiko na magpakonsulta pa rin sa mga doktor kung makararamdam ng mga sintomas ng naturang sakit. Nakikipag-ugnayan naman na raw ang World Health Organization sa mga pharmaceutical company para makabuo ng bakuna kontra mpox. That's the call of the WHO, encouraging the pharmaceutical industry to make more research and make vaccines available because of in preparation that if this will escalate, not only in the African continent, but outside the African continent, at least we should have something to prevent, particularly the vulnerable population. These are the priority of these vaccines. Sa iba pang balita, sinimulan na ang pagbabakuna sa mga baboy laban sa African Swine Fever sa Lobo, Batangas. Isa sa itinuturing na red zone pagdating sa ASF. Ito ang kauna-unahang vaccination effort ng pamahalaan kontra ASF. Bunsod ng pagtaas ng kaso nito sa bansa. 41 baboy ang nabigyan ng bakuna sa unang hog farm, habang nasa 10,000 dose ng bakuna ang inaasahang gagamitin sa mga alagang baboy hanggang maubos ito sa mga susunod na araw. It
ito rin yung pangako ng ating Pangulo doon sa inanunsyo niya sa State of the Nation Address na kaagad ay magsisimula na rin yung bakunahan na isa katuparan natin ngayon ang isa sa mga pangako ng ating Pangulo na magsisimula immediately yung pagpapabakuna at ito yung hudyat at sunod-sunod na ito from Lobo, it will cover the whole of Batangas. Inilathala na ng Commission on Elections ang guidelines para sa filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Base sa COMELEC OnBank, inimitahan sa 3 kompanyon ang papayagan na sumama sa mga maghahain ng kandidatura sa anumang posisyon, hanggang 4 naman kung tatakbo sa pagkasenador. Inanunsyo rin ng COMELEC na ang Law Department ng Komisyon sa Intramuros ang magiging venue sa paghahain ng COC ng mga senador at ng Certificate of Acceptance of Nomination ng mga party list nominees. Sa tanggapan naman ng provincial at local election officers ang COC filing ng mga tatakbo sa lokal na posisyon. Nakatakda ang COC filing period mula October 1 Martes hanggang sa kasunod na Martes, October 8, kabilang ang Sabado-Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nakatakda rin hanggang October 8 lamang ang substitution period kung voluntaryong aatras ang orihinal na kandidato. 255 days na lang bago ang mismong midterm polls sa susunod na taon. Abiso sa mga ka-A to Z natin na gustong bumoto, hanggang bukas na lang po August 31 ang Register Anywhere program ng COMELEC. Gayunpaman, may isang buwan pa hanggang katapusan ng Setyembre ang voter registration sa mga COMELEC offices. May balitang A to Z, si Lane Garcia. Maluwag pa rin ang eksena sa mga selected registration sites para sa nais bumoto sa 2025 midterm elections. Ito ay isang araw bago matapos ang programa ng COMELEC na Register Anywhere. Convenient kasi sa mga nagpaparehistro sa ilang piling lugar tulad ng mga mall. Isang paraan para ilapit ng COMELEC ang halaga ng rehistro at pagboto sa taong bayan. Ang 81 anyos na si Nanay Natividad muling nagparehistro matapos ang ilang dekada. Matagal na rin nawala yung asawa ko. Dito rin namatay. Nakalimutan ko na. Masaya na anak eh. Nakalistro na ako eh. Nakakahinga na ako maluwag dahil meron na akong inaasahan na po kung boboto ako, andun na yung pangalan. Hindi rin nagpahuli ang first-time voter at grade 12 student na si Nicole. Super grateful and happy po kasi syempre makakaroon po ako ng ambag sa Pilipinas and I'm sure naman po yung vote ko is hindi masasayang and hindi po mapupunta sa mga politiko po na hindi po maayos. Sa programang Register Anywhere kasi ng COMELEC, hindi mo na kinakailangang umuwi ng probinsya para magparehistro. Pwede kang pumunta sa pinakamalapit na site para iwas hassle. Nagpaalala naman ng COMELEC sa mga botante na hanggang ngayong Sabado, August 31 na lamang ang kanilang Register Anywhere program. Gayunpaman, may isang buwan pa para sa voters registration sa mga COMELEC offices na hanggang September 30. Nag-provide na kami ng convenient registration place dito sa mga malls. So you don't have to go to the office of the election officer, just proceed sa mga malls for convenient registration. Ang pagboto at yung pagpaparticipate ng mga kababayan natin sa paghahalal ng leader ay ganun ka-importante sapagkat dapat lahat may pakialam. Nakatatanda, bata, may sakit o wala, ikaw ay may kaya o wala, mahirap ka, dapat may pakialam tayo upang masabi natin, yung leader na yan, hinalal ko, kaya responsible siya sa akin. At the same time, yung mga hindi mo naman hinalal, kinakailangan singilin mo rin. Hindi kita binoto, pero dapat responsible ka sa amin. Kaya naman, huwag kalimutang bumoto, kumilos na at magparehistro. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Nagtrending at binatikos online ang actor-politician na si Richard Gomez matapos ang kanyang social media post na nagrereklamo sa matinding traffic sa EDSA. Mungkahin ng Leyte 4th District Representative bakit hindi na lang buksan ang EDSA bus lanes para sa mga pribadong sasakyan tuwing rush hour. Pero hirit ng netizens bakit hindi na lang mag-boost ang naturang kongresista. Sa ngayon, binura na ni Goma ang kanyang social media post.
Kasabay po ng pagdiriwang ng National Press Freedom Day ngayong Biyernes, nakiisa ang ZOE Broadcasting Network sa paglagda ng isang kasunduan laban sa paglaganap ng disinformation o fake news sa panahon ngayon. Dumalo sa Panata kontra Fake News sa GMA Network si ZBNI Head for Programming, Sales and Marketing Nestor Laideros. Nakikiisa po ang ating balitang A to Z sa pagsugpo ng mga maling balita at maling impormasyon online at isusulong ang kampanya patungo sa mas matalino at kritikal na publiko pagdating sa media information. Nangako naman ang lahat ng media entities at press na lalabanan ang fake news sa pamamagitan ng patas, tama at makabuluhang balita para sa mamamayang Pilipino. Susunod, PNP nagpalipad ng chopper para sa aerial inspection sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. At wheelchair racer Gerald Mangliwan sasabak sa finals ngayong Sabado para sa 2024 Paralympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagpalipad ng chopper ang PNP para sa aerial inspection sa Kingdom of Jesus Christ compound. Sa ikapatong araw ito ng paghahanap sa puganting religious leader na si Apollo Kibuloy na wanted sa kasong human trafficking at child abuse. Samantala, pinalawig naman ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-arian ni Kibuloy hanggang Pebrero ng susunod na taon. Mula sa Davao City, may balitang A to Z si Ace Cruz. Nabulabog ng ingay ng helicopter ang paligid ng Kingdom of Jesus Christ compound at batay sa video ng KOJC, dulang umano nito si Davao Police Regional Director Nicolas Torre III. Kinumpirma ng Special Task Force Tecnon Alpha na pag-aari ng PNP ang chopper pero tumaging sakay nito ang hepe ng Davao Police. So we need to also to have an aerial view para ma-check din natin kung ano yung mga locations, yung ground movement. Ikinagalit ito ng kampo ng religious group lalo't nasira umano ang ilan sa kanilang solar panel nang dumaan ng chopper sa ibabaw ng kanilang JMC building. Ang problema lang kasi the manner by which the helicopter was piloted was irresponsible, is not downright reckless. Sinabi naman ng pulisya na may natanggap silang report na tinututukan ng laser ang PNP chopper. Kinundi na ito ng pulisya dahil malalagay nito sa alanganin ang buhay ng piloto pero ayon sa kampo ng KOJC ay walang ebidensya ang PNP. Sinabi ng kampo ng KOJC na sila magdedemand ng paliwanag sa kampo ni Torre kung bakit kailangan pa magpalipad ng chopper sa palibot ng compound na naging dahilan ng pagkasira naman ng ilan nilang mga kagamitan. Patuloy naman ang pagpasok ng kagamitan ng pulisya sa KOJC compound nang hindi dinadaan sa scanner. Until now, we do not know what is inside of those big boxes, no? That's a violation of any protocol because you are entering the property of another person. You should have the decency and the morality to disclose what is inside. Pinabulaanan naman ang kampo ng KOJC ang muna secret passage na ipiniresenta ni Interior Secretary Benro Abalos Jr. sa press conference itong Huwebes. Gate ng KOJC, ito yung simpleng holding room bago lumabas sa mismong stage ng Cathedral si Kibuloy. Gaya sa video na ito ng JMC noong isang taon, nakikitaan nilang lumabas ng pinto ang kanilang leader patungo sa stage. Samantala, naharap sa panibagong hamon ng KOJC matapos palawigin ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-arian ng Kibuloy hanggang February 2025 ayon sa Anti-Money Laundering Council. 20 araw lamang original na freeze order na ipinataw noong August 6. Ayon sa reports, kabilang dito ang bank accounts at mga real estate ni Kibuloy, pati na ang mga ari-arian ng KOJC kabilang ang mga lupain, mga sasakyan at isang private plane. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin pa ang ugnayan at magandang relasyon ng Pilipinas sa Vietnam. Sa pagbisita ni Vietnam Defense Minister General Phan Van Giang sa Malacanang ngayong Biyernes, sinabi ni Marcos na mas paigtingin pa ang kooperasyon at diplomatic connection ng dalawang bansa para maresolba
ng mapayapa ang mga isyong geopolitikal. Samantala, nilagdaan din ng dalawang bansa ang Defense Cooperation Deal na siyang inaasahang magpapalakas pa ng kooperasyong militar at depensa ng dalawang bansa. We reiterate the alliance between the Philippines and Vietnam is strong. We do have issues between bilateral issues amongst our countries, but this does not stop us from working together peacefully and fairly under the aegis of international law, resolving these issues. While we face common threats, we will work together in facing these threats in the spirit of ASEAN solidarity. Itinatanggi ng legal counsel ni dismissed Damban Tarlac Mayor Alice Go na si Attorney Stephen David na nagsinungaling siya noong sinabi niya nitong buwan na narito pa sa Pilipinas si Go. Taliwas kasi ito sa sinasabi ng otoridad na Hulyo pa lang ay nakalipad na palabas ng bansa si Go. Sa kanyang pahayag, sinabi ni David na naniniwala siya sa mga pahayag ng kanyang kliyente. Lagi rin daw niyang pinapayuhan si Go na maging transparent para mas mapadaling maipagtanggol at maipanalo ang kanyang kaso. Dagdag pa ni David, wala pa namang opisyal na record ang pag-alis ni Go noong panahong sinabi niya umano ito. Matatandaang papapanagutin ng Department of Justice ang mga naging abogado ni Alice Go dahil sa umano'y pagsisinungaling at pagsusumite ng pekeng counter affidavit ni Go sa DOJ panel para sa mga kaso ng human trafficking laban sa kanya. Itinuturo ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez na siyang nasa likod umano ng investigasyon ng COD Committee ng Kamara kontra sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang senador na gumagawa ng paraan si Romualdez para makahanap ng mga testigo na magdidiin sa kanila ng dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Nanindigan naman si De La Rosa na hindi siya sisipot sa pagdinig ng Quadcom dahil ayaw niya raw malabag ang inter-parliamentary courtesy ng dalawang kapulungan ng Kongreso. I don't want to antagonize the chairman of those Quad committees. I don't want to antagonize them. I know they're just doing their job. They're just doing their job, but it cannot prevent me. Cannot prevent me from entertaining the thought that yung mga committee chairman, wala akong pagdududa, pero kung sino nasa likod nitong mga committee na ito ay yung Speaker of the House, di ba? Winakasan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata nito sa All Card Incorporated na siyang supplier ng pag-iimprenta ng national IDs sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, bigo kasi ang supplier na tuparin ang mga nakasaad sa kontrata. Samantala, inappoint ni Pangulong Marcos ang Ateneo Political Science graduate na si Joseph Ortega bilang bagong chairperson ng National Youth Commission. Papalitan ni Ortega ang 39-year-old at founder ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema. Patay ang 4 na katao matapos ang pananalasa ng bagyong Shanshan sa Japan, habang halos 100 naman ang nasugatan dulot ng bagyo. Ayon sa Disaster Management Agency, binaha at gumuho ang lupa sa maraming lugar dahil sa malakas at walang humpay na pag-ulan. Sinuspindi rin ang operasyon ng maraming kumpanya at pabrika, habang nasa halos 200,000 residente ang nawalan ng supply ng kuryente. Nabisuhan naman ng pamahalaan ang higit 3.3 million na residente na lumikas na lalo na sa Kyushu, Tokyo at Yokohama. Pasok na si Pinoy wheelchair racer Gerald Mangliwan sa finals ng men's 400-meter T52 event sa nagpapatuloy na 2024 Paralympics sa Paris, France. Ito'y matapos makabante si Mangliwan sa laban at nakapagtala ng 1 minute 5 seconds na speed, dahilan para makapasok siya bilang pampito sa ranking overall performance ng first round. Alauna ng madaling araw ng Sabado Philippine Time. Mamaya na po yan mga ka-A to Z, nakatakdang sumabak sa final si Mangliwan. Good luck and bring home the bacon! Sa aming pagbabalik, concert ticket ng Nation's girl group na BINI sa Araneta Coliseum sa Nobyembre, nagkaubusan na.
At It's Showtime host Jong Hilario tapos na sa kanyang master's degree. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi talaga papaawat ang nation's P-pop girl group na BINI dahil sold out agad-agad ang tickets para sa kanilang Grand BINIverse concert sa loob lamang ng 3 oras. Hindi nga nagpatinag ang mga fans na nakapag-avail agad ng ticket para sa kanilang set concert sa November 16 at 17 sa Smart Araneta Coliseum. Ayon sa Star Music, wow na wow talaga dahil nabenta agad lahat ng ticket na inopen sa mga exclusive members sa kanilang official website na bini.global na nagsimula alas 12 ng tanghali ngayong Biyernes. Inanunsyo din ng Star Music na wala nang magaganap na bentahan ng ticket ngayong Sabado, August 31 para sa general public admission dahil nagkaubusan na nga. Samantala sa showbiz pa rin, proud namang ibinahagi ng It's Showtime host na si Jong Hilario na natapos na niya ang kanyang master's degree in public administration sa World City College. Sa Instagram, proud na shinare niya ang kanyang moment sa kanyang graduate studies na nagawa niya in just 1 year. Masaya din ang kanyang pamilya sa kanyang tagumpay kasama ang kanyang ina, asawa at anak na si Sabina. Very supportive din daw ang local government ng Makati sa kanya, lalo na si Mayora Abby Binay. Bidang-bida si Mr. Sam Paul King sa PICC Plenary Hall kung saan ginanap ang kanyang graduation ceremony. Congratulations sa Jong! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa. At sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa scientist na si Albert Einstein. Sabi niya, ang buhay ay parang pagsakay sa isang bisikleta. Para manatili kang balanse, kailangan mong magpatuloy bumiyahe. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!